pinaliko na. Pati ako, palilikoin ako nito for sure. Sabi na eh. What's that? Permit. Thank you. Otherwise, it's a $164 fine. Must appear in court. We don't want that for you. Good morning mga Choy, mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Indiana. After ng ulan kahapon, ito na naman. Snow is coming. Bumababa na yung snow and then yung temperature is -4. Napaka-weird ng situation. So buti na lang hindi ako pumasok dito kagabi, punong-puno dito pala oh. Ikot lang ako, refuel, kape, washroom, toothbrush. Punong-puno pala sa loob. Umulan kasi kagabi. Then ngayon malamig na naman, so yung tubig na frozen dito, so matigas tong
Tanggalin. Nag-ice yun eh. Yun no? Yun no, ice oh. Oh, kita nyo, ice. Oh, hindi na siya maano. Galaw. Continue 100 meters to the end of the street, then turn right. Turn right at the stop sign, then exit right. Take the exit on the right to I-70 west toward Indianapolis. Continue on I-70.
and a Happy New Year. Good morning mga Chuy. Welcome again dito sa Indianapolis perimeter ng 465 northbound. Then babalik ulit ako dun sa kung saan ako galing ng papuntang Kentucky, yung 74 na dinaanan ko. Babalik ulit ako dun sa aking ruta na yon, papasok ng Iowa. So umikot lang ako sa taas ng north, then ikot, then balik ng I-75 papuntang Illinois. But today's rush hour. 4 na lane na to, but sobrang traffic pa rin. Well, traffic na ba to? Moving naman siya no? Pero traffic pa rin para sa amin. Hindi ka makakabunal ng mabuti. Oh, it's under construction. 8:44 ng umaga. No trucks on the left lane. Sikip. Kailangan mo talagang tingnan both sides. Sumabit eh. So this is Christmas and a Happy New Year. Oh, kaya pala may tuwing 465. Sa may Illinois, walang snow. Chamba lang to. Chamba. Kasi yung snow na nandoon ngayon sa Canada, papunta din dito. Papunta ng east side. Ngayon, ang Canada, sunod-sunod yung snow. Binubumbahan ng snow ngayon ang Canada. Dahil kung makikita ninyo, kung titingnan ninyo yung radar ng Weather Channel or kung saan kayo nakasubscribe or kung anong apps ang ginagamit ninyo, wag lang kayong tumingin doon sa today, snowy. Tingnan ninyo yung radar. Merong radar yan. Kaya sabi ko, nakasubscribe ako, di ba, sa Weather Channel. Makikita mo yung radar. Sunod-sunod yung pasok ng ulan from Vancouver sa Washington, sunod-sunod yung pasok. Pumapasok siya, ulan. Pagdating ng half ng British Columbia or pagdating ng quarter ng area ng Washington, Snoqualmie, nagiging snow. Yung ulan pumapasok sa British Columbia, sa Vancouver, ulan yan, papuntang Abbotsford. Pagdating na dun sa taas ng Hope, Coquihalla, nagiging snow na siya. Susundan pa ng snow from Yukon. Magko-connect siya from Arctic West o Arctic area. Magko-connect, magpo-form na siya ng snow. Then bababa yan all the way ng British Columbia, papasok ng Calgary, unang tatamaan of course yung Kamloops, British Columbia, then papasok ng Calgary sa Banff, Edmonton, papunta na ng Saskatoon, papunta ng Manitoba, papunta ng Minnesota, papunta ng Ontario, papunta ng Toronto, papunta ng Quebec yung snow. So from Pacific, gumaganyan ng snow. Sunod-sunod yung pasok ngayon ng ulan. Ulan, then magiging snow, then minsan may kasama pa siyang freezing rain. Yun ang delikado pag may freezing rain, snow na meron pang freezing rain. Skating rink ang highway. So ngayon, makikita nyo sa vlog, itong vlog ngayon, napakaganda ng kalsada ng Illinois. Dry, walang snow, walang ulan. But ngayon ng umaga, malamig dun sa may Indiana. But dito, dry ang highway. Pero pagpasok ko na bukas sa Minnesota State hanggang Fargo, and I'm not sure kung yung Fargo ay maging open ang highway or magsasarado yung highway dahil sa snow. Pero
Yung snow dadaan sa North Dakota around 3 o'clock ng hapon papuntang Minnesota. From Fargo or from North Dakota papunta siya ng Minnesota. But hopefully bukas ay nalinis na siya. Kasi ngayon makakapasok ako, susubukan ko makapasok today ng Minnesota. Meron pa akong 7 hours 6 hours and 35, I'm not sure, 6 hours and 35 minutes kung makakapasok ako today ng Minnesota. Pero kung hindi, sa Floyd ako titigil tonight, isang Loves. Lagi namin tinitigilan pag galing kami ng papunta kami ng dito or palabas kami ng area na kung saan kulang na yung oras namin, doon kami tumitigil. But tomorrow, pag magandang panahon, Sabado, papasok ako ng Minnesota, North Dakota, Manitoba, and then Saskatchewan. Saskatchewan, maybe by Sunday, nasa Saskatchewan ako, and then unload on Monday, God's will, unload on Monday, magandang panahon, then I'm done. Tapos na ako sa aking biyahe. Yeah. So enjoy ang highway. Nakakaratrat ako sa highway. -6 ang temperature, but dry ang kalsada. Bukas ang bakbakan pagpasok na ng Canada. Naalala ninyo kung bakit ako nag-detour doon sa 150 tapos may nasiraan, di ba? Kasi itong bridge na ginagawa dito ay ang maximum width niya, yung lapad, is 13 feet and 6 inches. Yung aking load that time na dinala papuntang Florida, that's 13 feet 7, sikip, sobra ng 1 inch. Kaya meron kaming detour na ginagawa doon sa 150 bago kami makarating dito. Ito yung bridge na ito. Until now, hindi pa siya natapos. Pero kung mga 12 feet ka lang, 12, basta hindi ka abot ng 13.6 sa lapad, pwede kang dumaan sa bridge construction. Kagaya nito ngayon, 12 wide lang naman tong load. So ito yung bridge na ito, diba? So 13.6 ang lapad nito. So hindi talaga siya kasya doon sa aking load. Tama? Hindi siya kasya, oh. Yeah, pero pag natapos yan, tuloy-tuloy na from there patawid hanggang Peoria, wala nang restriction. Pero pag legal load lang, pwede. Come on, let's go. I think it's close. Holy, bukas. Open nga. Eee! Permit loads must stop. Pag ito patitigilin na naman ako dito, meron silang hahanapin na naman na parang provision, kung updated yung provision.
Saan ako? Okay, here. Lagi to dito basta pagpalabas ka na ng Illinois. Laging bukas. Pulis na naman. Oversized load, 10-6 wide. Open window, then proceed slowly. Yan, chinecheck nila yan eh. Kaya na, pinaliko na. Pati ako, palilikoin ako nito for sure. Parking? I'm gonna park. Taking around back. We're getting the permit, provisions, and your cap card. Sabi na eh. Lagi dito, probation, cop card, permit. Kahit nakikita naman nila yung truck number, and then meron ng truck number check lang nila yung truck number, lalabas na yung probation doon, lalabas na yung permit. But ito kasi gano'n na yung kaugalian nila gano'n na yung ano nila sistema kahit nakita na nila, pasukin ka pa rin sa loob. Secretary of State Police. Hingin nila yung cab card. Minnesota, kailangan alam mo yung mga kailangan nila. Pero yung provision na sinasabi nila, okay, cab card is here. Ito yung laging hinihingi nila. Saskatchewan apportion cab card. Then bring your license na rin. Please ring the bell. Entrance. Thank you. Red flags, 19 square. Hi there, It's on boss. the top of page 6 of that provision sheet. Provision, Thank you. cab card, So if you could throw them on, and you're all set. permit. Thank you. Otherwise, it's a $164 fine. Must appear in court. We don't want that for you. You need a license, boss? No, not No. unless something's wrong. And there's not gonna be anything wrong, right? No, sir. All right. Here's that back. I'm good. Boss,
You were all set, man. Quick question. Yeah. Just for some other guys will know. What if you're driving inside a weigh scale and you don't have the permit? You're oversized. Yeah, I just did that. You're gonna get a ticket. How much is that? Depends on what all is wrong, but probably $164 fine. Possibly more. It depends on the weight and the heavy. If you come in and you're overweight Okay, perfect. and you don't have a permit, then those fines escalate. Every 500 pounds equals so much more of the fine. One more question. If I'm gonna load just close to the weigh station, I'm gonna load there and then I don't know my weight. Like I know I'm heavy. They have permits specifically for, hey, I don't know how much I weigh. It weighs in general probably somewhere in there. Yeah. They will give you a permit with tolerance. Okay. Okay, so you get an extra so many thousand pounds per axle. Or maybe request for the max weight. Huh? Or maybe get a permit of a max weight. You can max the weight out. Okay. But you can get a permit with tolerance. Okay? Yeah. So if you were to come into the scale, it's good till the first scale you come to. And so if you come to my scale here, I think you get an extra 5,000 pounds on gross, just in case. An extra 1,000 pounds on a single axle, an extra 2,000 pounds on a tandem. So if you're close, but you're just a little bit over, you're not getting a ticket. Mhm. And Right. then once you get the actual weights, then you can apply for the final The permit. permit. Yeah, yeah. Okay? Okay, gotcha. Thank you. All right. Mas maganda yung ano eh, mas maganda yung magtanong ka na magtanong. Sasagot naman yan sila eh. Ako hindi ako nahihiyang magtanong guys. Kahit pa mga pulis yan. I don't care. Sagutin mo yung tanong ko. And I know every tanong ay merong sagot. But check ko muna ang aking load while nandito ako dahil it's gonna be another 3 hours drive papunta sa aking call for night tonight. So flags, strobe lights good. Lights is here is good. No damage sa vehicle. Sa vehicle daw eh, vehicle. Alright. Hold on tight. Hold on tight, hold on tight. So far so good. Sides, no missing parts. Extended lights okay. Drive tires okay. Then I'm ready to go. Let's go. Hit the big highway again, man. Kasi yung cab card, itong cab card ito ilabas ko na nga itong probation kasi ito laging hinihingi pag nandito sa Illinois eh. Ito yung probation sheet guys ng Illinois, Special Vehicle Movement Permit Provisions. Then lagi siyang dapat naka-update. Merong update dito. So dito makikita mo lahat yung authorized of movement. Okay, nandito lahat. So kailangan pag mag-haul ka ng oversize dito sa Amerika, pag tatawid ka ng Illinois, kailangan alam mo yung mga provision mo or yung tinatawag na provision na hinihingi nila. Okay, saan mo makuha yung provision? Well, yung provision i-ask mo sa yung permit office. May probation ba ako? Mag-haul ako ng oversize. Okay. Huwag yung mag-load lang kayo. Load lang ng basta ng load. Then hindi mo alam kung ano yung mga probation, ano yung mga kailanganin ng DOT, hinihingi ng DOT sa'yo. Diba? Malay nyo, mag-load kayo, pumasok kayo dito sa
mga oversized na load. Meron kayong idea kung ano yung mga provision na hinihingi ng DOT, lalo na dito sa Illinois, kasi again, yun ang lagi nilang hinahanap, yung husky na guy na yun, yung malaking tao na yan, yung provision mo. And yung cab card, hinihingi nila yung cab card. Cab card means yung registration ng iyong truck, then yung permit. Then wag kayong mahiyang magtanong, wag kayong intimidate sa kanila. They're just human. May mga puso din naman yan. May mga puso yan, yung mga pulis. May mga puso yan, naawa din yan. Hindi man, once kasi pag yung mga pulis ay tawag dito, yung parang bang ginagalit mo sila, talagang tutuluyan ka ng mga yan. Hindi magdadalawang isip yan. Pinoprovoke mo sila ba? Or pag nakikita lang na i-intimidate ka, medyo takot ka, huwag kang matakot. Tao lang yan, kumakain din ng mga pagkain yan, tumatae din yan, natutulog din yan, napupuyat din yan, meron din yang dugo na nanalalaytay sa kanyang mga katawan. Okay? May puso din yan. Huwag matakot dyan sa mga yan. Then pag meron kang doubtful ka sa mga may mga questions na at least galing sa kanila, manggagaling sa kanila, na alam mong hindi ka sigurado, In 2 ask them. kilometers, arrive at coordinates on the right. Okay? Magtanong ka sa kanila yung mga questions na pwedeng mangyari sa'yo or magaganap, or basta yung mga pwedeng mangyari sa paglo-load mo. Tanungin mo. Don't be shy. So anyway, thank you Illinois. This is Illinois, the last part ng Illinois. Itong area na to, pagtawid ko ng tulay, yan na yung Iowa. I'm almost half ng aking biyahe pabalik ng Canada. Paglagpas ko ng Iowa, meron pa akong 4 hours and 10 minutes. 4 hours and 10 minutes. And I think alas 5 ang sundown today. Then meron pa akong 320 kilometers today. So saktong-sakto lang siya sa 4 hours and 10 minutes. May allowance pa akong 1 hour just in case pangit ang or traffic. May allowance pa ako. So again, 400 meters, state line arrive at border ng coordinates Illinois, on the right. then Iowa City, Iowa State. Ito yung madalas nyo nakikita pag naglo-load kami dito sa Moline ng Combine. Tumatawid ka talaga dito sa Iowa na area. So 1 hour bago ako kakanan papuntang Cedar Rapids. And then, yeah, I'll see you guys there sa parking. I can see the love shining in your eyes. On the right. Then Hanggang dito na lang yung aking oras today mga Chuy. Mag 5 o'clock na ng 16:37 na ng hapon. Pipilitin ko pa sana makarating ng state line ng Minnesota, but alanganin ako eh. turn right. Q line? Yeah, Q line. Yeah, that's Q line. Ba't ayaw nila sa labs? Dito, wala akong problema sa parking. Napakalaki ng parking na ito. Ayun si ano, Arriving at Jesse. coordinates on the right. Yung kasamahan ko, nauna na pala siya dito. Yan, naka-parking na siya. I'm gonna park here sa side. Kukuha ako ng fuel. Then si GC nga.
fuel, then mamaya maglaba. Oh, thank you Lord. Magkano yung ano? Fuel the Lord. Fuel and load check. What time you arrive here? Oh, an hour? An hour? Maybe an hour? Where did you sleep last night? Huh? Trying to remember. Oh, Paris, the Petro. oh, the Petro? Yeah. Oh, It's all paid now. huh? They got like gates and everything in there. Really? Yeah. Whoa. That's why you pay $25 to park, or if you get fuel, or spend $30 in the store. Really? I woke up in the morning, parking lot was half empty. Hindi pala si JC yun. Si James. Kala ko si JC. $493. Gawin natin 500. Yung 500 USD. Pultang ng pultang, hindi sa atin tong fuel eh. Build up kasi ng ice. Malamig. -8. But yung wind chill niya, I feel like -20 right now. Tapos na yung masarap na ano, masarap na weather sa south. Balik tayo sa katotohanan. Back to reality sa English pa. Reality. Reality. $30. Come on. There you go. Tama na yung isang click. Pag isang click, ibig sabihin 3/4 na yung load. Hindi mo siya kailangan punuin dahil mag-refresh yan, mag-build up ng ice. So that's $8, 36 gallons. 8 gallons, $36. Whew, lamig. Ano lang naman siya, oh? -9. Pero ba't ang lamig? Bilib ako dito sa gas station na to. Hindi masyadong napupuno to pag ganitong oras. Kasi nga secondary highway yan. Hindi siya yung primary na interstate. Secondary. Kaya yung mga truck dumidiretso hanggang Minnesota. Lapit na lang sa Minnesota eh. 40 minutes. So bakit ka pa titigil dito, di ba? Kita nyo, dami. Wala, basta pag dito ka dumating sa area na to, wala kang ka-problema sa parking. Anywhere pwede kang mag-parking dyan. Ang daming spot. Pero mamaya nito puno to, mga alas 8, alas 9. You have 1 hour and 0 minutes until you exceed the 8-hour rest break limit in accordance with the USA Federal Hours of Service Regulations Section 399.3. Ang daming spot, oh.
Sa interstate to na gilid, wala na yan. Puno yan. Puno yan sila. I don't know if nandito pa siya. Oh, malis na. Naligo lang siya. Malis na si James. Basahin ko nga yung provision ng Iowa. Baka baka pwede pa ako sa gabi kasi kung hindi na ako pwede sa gabi, hanggang dito lang ako. Pero bakit tumakbo pa siya? Okay, tingnan ko yung provision ng Iowa. Provision, permit and resources and provision, Iowa. Sahin ko nga. Okay, requirements for continuous moves. Vehicles and loads may travel between half hour sunset and half hour before sunrise. In addition to the general provision and general requirements and specified by the permit, and the following conditions are met. Kung makuha mo tong condition na to, dimensions shall not exceed 411 feet yung wide. Yung height ay shall not exceed 14 feet 6. Yung length shall not exceed 100 feet. And weight, permitted axles, travel must be on roadways on 32 feet. Minimum lane of... Okay. Okay, bakit siya tumakbo wala na 11 feet lang yung pwedeng mag-travel yung continuous moves. Yeah, so anyway, dito na ako. Hello mga choy. Tapos na ako maligo. Then dito ko tatapusin yung aking... Magluluto sana ako ng kanin. Meron pa akong tunay. Survival na to mga choy. Then ngayon, wala na pala akong kukunti na lang yung aking tubig. Kaya ginawa ko, bumili na lang ako ng isang malaking pizza. Buti ka mo, merong pizza dito sa My Loves, yung Godfather pizza. So ito na lang yung hapunan ko tonight. $15. Gutom na. Kanina, maglalabasan ako kanina. Wala pa silang laundry. Kaya binalik ko yung mga gamit ko lahat dito. Hindi siya yung lagyan talaga masarap na pizza. Okay lang siya na pizza, guys. More on tomato sauce. Ang masarap na pizza yung sa Greenwich. Ang dami nito. Hapunan tonight. Inom na ako ng vlog. Gutom na Wala akong tanghalian. Wala akong almusal kundi kape lang kanina. Kasi
sa umaga, hindi ako nag-aalmusal ng sobrang dami-dami. Tapos lalo na pa yung mga choices mo sa store ay more on hot dogs. Yung ganyan tanghali, wala na rin akong chance tumigil dahil naghahabol ako ng sunset ng Ayua. Sabi ko na, magluluto ako ng kanin para mainit na kanin tapos tuna. Tubig ko 4 na lang. Pang-inom na lang yun hanggang makapasok ako bukas ng Canada. Pag maganda ang panahon bukas, maganda ang highway, nasa Canada na ako tomorrow, Manitoba. Pero hindi pa ako makakauwi kasi ang pangit ng kalsada. Didiretso ko muna siya ng Saskatoon. Pag na-unload ko siya sa Monday, then that would be it. Tapos na. I think babalik ako ng Winnipeg na empty. Siguro 3 lang yung kaya ko ngayon. Guys, ano to? 15 na slice. Halatang hindi ako gutom. No? Where's the remote? Grabe. Hato sa biyahe. Kasi kailangan makabalik or makauwi ng Canada. So I know, pinapalaway ko lang kayo. Maraming salamat sa mga viewers na nakaabot hanggang dito. Daghang kayong salamat sa comments and likes. Pasensya na, medyo hindi pa ako masyadong nakapag-reply sa mga comments niyo kasi busy pag tapos ko na ng I think magla-live ako sa YouTube para mas live, makikita nyo live, mag-live ako pag uwi ko na ng bahay. But as of now, tapusin ko lang tong aking biyahe hanggang makarating ako ng sabayan nyo muna ako hanggang makarating ako ng Saskatoon, and then sa pagbakasyon ko, I don't know kung mayroon akong vlog or what. Hindi ko alam. Gusto kong magpahinga. Siguro live na lang muna. So paano guys? Bibitawan ko na kayo. Daghang kayo salamat. Advance Merry Christmas po sa lahat. Baka busy na kayo sa 24, sa 23, advance kayo ng isang araw dyan sa Pilipinas. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayon sa mga OFW nating hindi makakauwi sa Pilipinas, kundi tiyaga lang. Merry Christmas sa inyong lahat. Pag-amping mo tanan, good night and keep safe. We'll keep on trucking. Have a good night.